Magandang araw po mga kaibigan. May mga kwento tayong naririnig na parang tahimik sa simula, pero sa ilalim nito, may mga damdaming hindi natin madalas napapansin. May mga pangakong tila matibay, pero unti-unting kinakain ng oras, distansya, at pagod ng puso. Sa bawat tahanang Pilipino, may mamisis na matapang, may mga asawa na nagsusumikap sa ibang bansa, at may mga pusyong unti-unting natutuyo. Dahil sa katahimikang, hindi nila alam kung kanino ibubulong. Ito ang kwento ni Marites. Isang misis na 42 taong gulang na sa gitna ng pag-aasikaso sa anak, tahanan, at maliit na tindahan, may natagpuan siyang sandaling hindi niya hinanap. Pero dumarating kapag ang puso ay sobra na ang pagod. Isang kwentong puno ng pag-aalangan, mga lihim na hindi masabi, at aral tungkol sa kung paano tumitibok ang puso ng isang taong tahimik lang sa mata ng mundo pero marupok pala sa loob. Samahan niyo akong pakinggan ang isang kwentong hindi perpekto, hindi rin hinuhusgahan, kundi pinakikinggan para sa mga tulad nating naghahanap ng pagkakaunawa. Ito ang kwento ng isang misis na natutong tanggapin, natutong pumapit sa maling sandali, at natutong bitawan para muling mabuo ang sarili. Sa mata ng marami, maayos ang buhay ni Marites. May sari-sari store siya sa harap ng bahay, may isang anak na nasa kolehiyo sa Maynila, at may asawang si Joel na OFW sa Qatar na matagal nang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Pero ngayong 42 taong gulang na siya, mas ramdam niya ang isang uri ng kalungkutan na hindi niya alam kung kailan nagsimula. Kalungkutan na hindi naman umiiyak pero laging nakaupo sa tabi niya tuwing umaga. Tuwing magbubukas siya ng tindahan, siya ang unang bumabati sa sarili. Isang tahimik na good morning na walang sumasagot. Tuwing iaabot niya ang paninda sa mga suki, parang may parte sa kanya na nagtatago ng pagod. Salikot ni bawat salamat po. At pagdating ng gabi, kapag pinapatay niya ang ilaw ng tindahan, iyon ang oras na kumakapal ang katahimikan. Katahimikang nagpapaalala sa kanya na wala siyang kausap, wala siyang kayakap, wala siyang karamay. Si Joel, kahit mahal niya, ay parang isang boses na lang sa telepono. Minsan masaya, pero madalas pagod, at laging nagmamadali sa tuwing tatawag. Kung dati nagkwekwentuhan sila, ngayon puro ingat ka diyan na lang. Sa edad niya ngayon, doon niya napagtanto na hindi lang katawan ang napapagod, pati puso, lalo na kung sanay na sanay nang umiintindi. May mga hapon na nakaupo siya sa bangko ng tindahan, pinagmamasdan ang mga taong dumadaan habang tinatanong ang sarili. Masaya pa ba talaga ako? O nasanay lang ako sa tahimik na buhay? At dito niya nakuha ang unang maliit na aral ng kanyang sariling buhay, na hindi masama ang mapagod, hindi masama ang mangulila, at hindi rin masama ang umamin na may kulang. Dahil hindi lahat ng malalakas ay hindi nasasaktan. At sa gitna ng pagod at pag-iisang iyon, may isang binatang 26 na taong gulang ang darating sa buhay niya, na magpapabago sa bawat tunog, bawat araf, at bawat tibok ng puso niya. Nagsisimula pa lang ang pagbabago, isang tanghali. Habang abala si Marites sa pagsasalansan ng mga dilata, dumating ang kapitbahay niyang si Aling Dory. May dala itong ngiting parang may balitang mahalaga. Marites, may ipakikilala ako sa'yo, sabi nito. May binatang naghahanap ng trabaho. Tahimik, masipag, baka kailangan mo ng katulong sa tindahan. Hindi man sinasabi ni Marites ng malakas, pero matagal na niyang iniisip kung paano gagaan ang araw-araw na gawain niya. Kaya agad siyang pumayak, at doon niya unang nakita si Jomar.
Isang payat na binata, kayumangge, medyo mahiyain ang tingin. Nakalumang t-shirt, may bahagyang putik ang tsinelas, pero ang unang tumama kay Marites ay hindi ang itsura, kundi ang paggalang sa bawat kilos niya. "Magandang araw po," sabi ni Jomar, halos hindi makatingin sa mata niya. Gumiti si Marites. "Wala nang po, Marites na lang ang tawag mo." Namula ang pisngi ng binata. "Marites, opo." Mula sa simpleng pagkakakilala, para bang may bagong hangin na pumasok sa loob ng tindahan. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nandun na si Jomar. Nagwalis, nagdilig, nag-ayos ng kahon ng soft drinks, at hindi nagsabi kahit isang reklamo. Ang bawat utos ay sinusunod, ang bawat trabaho ay tinatapos. Kung dati-rati, puro katahimikan ang kasama ni Marites tuwing umaga, ngayon ay may maririnig siyang tunog ng paggalaw, tunog ng buhay, tunog na nakasanayan niya nang wala. May pagkakataon pang habang binubuhat ni Jomar ang mabibigat na kahon, napapayakap ang pawis sa leeg at braso nito. At doon niya naisip, matagal na palang walang ibang taong gumagalaw sa loob ng bahay ko, kundi ako. Isang pang-araw-araw na tanong, pero may bigat para sa isang babaeng sanay mag-isa. At habang patuloy siyang pinagmamasdan si Jomar, hindi niya maiwasang mapansin kung paanong ang isang bata pang lalaki ay nagdadala ng bigat na dati ay siya lang ang nagbubuhat. Sa paglipas ng araw, natutunan niyang may kwento rin pala ang buhay ng binata. Iniwan ng ama, naglalakad araw-araw mula kabilang barangay para maghanap ng trabaho at nagpapadala ng pera sa kapatid na nag-aaral. At doon lalo pang lumuwag ang puso ni Marites. Hindi dahil naaawa siya, kundi dahil ang taong may mabigat na buhay ay madalas siyang pinakamabait sa mundo. Hindi niya alam, pero iyon ang unang puntong may kumislot sa loob niya. Isang damdaming hindi niya alam kung pasasalamat, kakinhawan, o simula ng isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Ang tiyak lang, simula nang dumating si Jomar, hindi na naging katulad ng dati ang mga araw ni Marites. Mula nang dumating si Jomar, unti-unting nagbago ang ritmo ng bawat araw sa tindahan ni Marites. Hindi ito biglaan, hindi rin obvious sa una, pero ramdam niya, may bago, may magaan, may gumagalaw sa tahimik niyang mundo. Tuwing umaga, si Jomar ang nagbubuhat ng mabibigat na kahon habang nag-iingay ang bote ng soft drinks sa pagkakasalansan, para bang iyon ang nagigising sa bahay na ilang taon ng tahimik. Isang beses, habang inaabot niya ang sukli sa mamimili, nadikit ang daliri niya sa daliri ni Jomar, na nooy nakahawak din sa kahon na inaayos. Isang iglap lang, isang haplos na hindi sinadya, pero sapat para parehong mapatingin at parehong umiwas na parang may tinatago. Hindi iyon bastos, hindi iyon mazama, pero totoo, may kakaibang init na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Habang ginugupitan ni Jomar ang karton, napapansin ni Marites kung paano ito dahan-dahang humihinga pagkatapos ng bigat ng trabaho. Kapag uminom ito ng tubig, ramdam niya ang pagod at pagpupursigi. At sa bawat pagod ng ngiti nito, may kung anong pumipisil sa puso niya. Minsan, habang nililinis niya ang tindahan, nagbiro si Jomar, "Ang sipag niyo, Marites. Parang di kayo napapagod kahit maghapon." Natawa si Marites. "Masasanay ka rin. Matagal na akong ganito." "At kayo lang po?" tanong ni Jomar. "Wala man lang tumutulong sa inyo kahit minsan?" Umintos siya. Hindi dahil nahirapan siyang sumagot, kundi dahil sa dami ng taong dumaan sa buhay niya, iyon ang tanong na hindi na itanong kahit isang beses.
Nung una may Joel, sagot niya. Pero siyempre trabaho, malayo, pagod, at doon tumingin si Jomar. Hindi sa mukha niya, kundi sa pagod na nakasingit sa pagitan ng mga salita niya. Isang halimbawa sa totoong buhay. Kapag may taong nakikinig sa'yo nang hindi mo hinihingi, doon bumabagsak ang pader na akala mong matagal mo nang matibay. At doon nag-iba ang timpla ng hangin sa pagitan nila. Hindi pa ito tukso, pero hindi na rin ito basta simpleng pagtulong. May mga hapon na sabay silang kumakain sa maliit na mesa sa gilid ng tindahan. Hindi sila madaldal, pero ramdam nila ang presensya ng isa't isa. At minsan, sapat na ang presensyang iyon para punan ang katahimikang dati ay masakit. At dito niya natutunan ang isang maliit na aral na ang mga puso, kahit gaano katagal nang hindi nabibigyan ng pansin, ay gising pa rin. Humihinga pa rin at natututo pa rin tumibok sa pinakamaliit na dahilan. At habang lumilipas ang mga araw, ang mga maliit na sandali, pagngiti, paglapit, pag-abot ng tubig, pag-aabot ng sukli, ay unti-unting nagiging dahilan ng isang damdaming hindi nila napapansin o ayaw lang nilang pansinin. Kung paanong lumalim pa ang koneksyong iyon ang simula ng susunod na yugto. Isang hapon na makulimlim habang nakabukas ang pinto ng tindahan at humahampas ang malamig na hangin. Abala si Marites sa pag-aayos ng mga paninda. Tahimik ang paligid, tahimik ang kalsada, pero sa loob ng tindahan, may isang taong paparating na hindi niya inaasahang sasalo sa bigat ng dibdib niya. Pumasok si Jomar, medyo basa ang balikat dahil sa ambon. Hinilan niya ng marahan ang panyo mula sa bulsa at tumingin kay Marites. "Pasensya po, medyo umambon sa labas," sabi niya. Nag-abot si Marites ng tuwalya. "Heto, punasan mo muna ang buhok mo, baka sipunin ka pa." Habang pinupunasan ni Jomar ang sarili, napatingin si Marites sa binata. Hindi dahil may gusto siya, kundi dahil matagal na palang walang taong nasa loob ng bahay niya habang umuulan. At doon nagsimula ang piraso ng katahimikan na mas maingay kaysa sa kulog sa labas. "Ate," mahinang sabi ni Jomar, parang nag-iisip kung dapat ba niyang ituloy. Sagot ni Marites, hindi tumitingin. "Ate, masaya pa ba kayo?" Para bang lumamig ang hangin. Para bang huminto ang kamay ni Marites habang may hawak siyang lata ng kape. Hindi niya alam kung bakit tinamaan siya ng tanong, pero tinamaan talaga. Hindi niya agad nasagot. Hindi niya alam kung paano sasagot. Hindi niya alam kung may karapatan bang itanong iyon si Jomar o kung siya mismo ay may lakas pa bang aminin ng totoo. At bakit mo naman naitanong yan? Mahina niyang tugon. Tumingin si Jomar, hindi mayabang, hindi curious, kundi may pag-aalalang hindi niya nakita kahit sa asawa niya. "Kasi po, araw-araw ko kayong nakikita at parang hindi kayo humihinga ng maluwag. Parang lagi kayong may dinadala." Doon napalunok si Marites. Hindi dahil guilty siya, kundi dahil iyon ang unang beses sa napakahabang panahon na may nakapansin sa kanya hindi bilang misis, hindi bilang tindera, hindi bilang nanay, kundi bilang tao. At tulad ng nangyayari sa maraming babae, minsang may makapansin sa pagod nila, doon sila unti-unting bumibigay. Pagod lang siguro, tanging nasabi ni Marites. Pero kahit siya mismo ay hindi kumbinsido sa sagot niya. Nang lumapit si Jomar para ibaba ang kahong dala niya, dumampi ang braso nila. Hindi si Nadia, hindi rin naman kailangang pansinin. Pero pareho nilang naramdaman, hindi pa ito tukso. Hindi pa ito kasalanan.
pero malinaw. May pader na nagsisimula nang magkaroon ng bitak, isang halimbawa na madalas mangyari sa totoong buhay. May mga tanong na simple lang pakinggan pero kayang magbuklat ng damdaming pilit mong tinatago. At doon niya naintindihan ang maliit pero mabigat na aral. Kapag matagal kang hindi kinukumusta ng totoo, isang kamusta ka ba talaga ay kayang makpabagsak ng lahat ng pader na itinayo mo. At sa sandaling iyon, sa harap ng isang 26 na taong binata, napagtanto ni Marites na hindi na basta simpleng presensya si Jomar sa buhay niya. May kung anong unti-unting gumagalaw. May kung anong hindi niya dapat maramdaman. At may kung anong takot na baka hindi niya makontrol kapag nagpatuloy pa. Kung paano lalalim ang bitak na iyon, iyon ang simula ng mas mabigat na bahagi ng kwento. Pagkatapos ng tanong na iyon ni Jomar, hindi mapakali si Marites buong gabi. Habang nagliligpit ng mga bote at nag-aayos ng freezer, may kung anong tanong na paulit-ulit sa isip niya. Masaya pa ba ako? Isang tanong na halos hindi niya kailanman tinanong sa sarili. Dahil sa tagal ng panahon, inuna niya ang pamilya, ang tindahan, ang anak, ang asawa, at ang sarili niya na iwang nakatambak sa huling parte ng listahan. Kinagabihan, tumawag si Joel mula Qatar. Karaniwan, iyon ang pinakaaabangan niyang sandali. Pero ngayon, may bigat na bumalot sa bawat salita. "Oh, hon, kumusta ka dyan?" tanong ni Joel. Halata sa boses ang pagod. Parang gusto na niyang matapos ang tawag. "Okay lang," sagot ni Marites. Pero mahina, walang gaanong sigla. "Medyo marami lang ginawa sa tindahan." "Ganun ba?" "Ako rin pagod. Maaga ang shift ko bukas, hon. Ingat ka diyan. Good night." At doon natigil ang usapan. Walang kumustahang totoo. Walang tanong kung ano ang naramdaman niya buong araw. Walang lambing na dati ay natural sa pagitan nila. Napaupo si Marites sa gilid ng kama. Tahimik ang buong bahay at tanging paghaplos niya sa tuwalya ni Jomar sa ibabaw ng mesa ang nagpabalik sa bawat sandaling hindi niya dapat maalala. Hindi siya naghahanap ng kapalit. Hindi siya naghahanap ng kaligayahang bawal. Ang hinahanap niya ay atensyon na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang halimbawa, kapag lagi mong sinasabi na okay lang ako, kahit hindi naman talaga, unti-unti kang nagiging kausap na walang tinig, asawa na walang tinig, at tao na walang tinig. At doon nag-ugat ang pagkukulang. Hindi dahil nagbago si Joel, hindi dahil masama siyang asawa. Nagkataon lang na ang pagod niya sa ibang bansa ay hindi na umaabot pabalik sa puso ni Marites. Samantala, si Jomar, isang batang lalaki na halos estranghero sa buhay niya, ay nagpakita ng maliit na pag-aalala na hindi niya narinig mula sa asawa niya sa napakahabang panahon. At doon niya nakuha ang aral na hindi niya inaasahan. Hindi ka maghahanap kung puno ka. Naghahanap ka kapag matagal ka nang walang nakakakita kung gaano ka napapagod. Habang iniisip niya iyon, may dumaan na kirot sa dibdib niya. Hindi dahil kay Jomar, kundi dahil sa takot na baka matagal na pala siyang hindi nararamdaman ng asawa niya. At habang papalapit ang mga araw, lalong lumalalim ang hindi nila napapansing koneksyon ni Jomar. At kung paano hahantong ang damdaming iyon sa isang mahalagang gabi, iyon ang susunod na bahagi ng kwento. Habang lumilipas ang mga araw, hindi man nila sinasabi ng direkta, pero halata, may kakaibang paggalaw na sa pagitan ni Marites at Jomar. Hindi ito halikan, hindi ito yakap, hindi ito biro. Ngunit ang presensya nila sa isa't isa, unti-unting nagiging parte ng araw-araw na humihinga mag-isa dati,
Isang hapon habang inaabot ni Marites ang mga lata ng sardinas. Sa mataas na shelf, hindi niya abot ang isa sa mga kahon. Agad na lumapit si Jomar at iniabot iyon mula sa likuran niya. At sa isang saglit, narinig niya ang mahinang paghinga ng binata. Ramdam ang init ng dibdib nito sa likod niya. Hindi sila gumalaw. Isang segundo lang iyon, pero sapat para maramdaman ni Marites na may nangyayaring hindi niya kontrolado. Salamat, sabi niya habang pilit nagbibigay ng espasyo, pero halata ang panginginig sa tinig niya. Ngumiti si Jomar, hindi ngiting mayabang, kundi ngiting parang nagsasabing naiintindihan niya ang bigat sa dibdib nito. Kahit hindi niya ipaliwanag, may mga sandali pang ganito. Kapag may inaabot si Jomar na kahon, napapalapit siya para hindi mabigatan si Marites. Kapag nagbubukas siya ng tindahan, naroon na ang binata, tahimik na nagwawalis. Kapag kumakain sila ng pansit canton sa tanghali, hindi sila madaldal, pero may komportableng katahimikan sa pagitan nila. At tuwing napapatingin sila sa isa't isa, pareho silang umiwas, pero pareho ring hindi kayang hindi mapangiti. Ganito nagsisimula ang pagkapit ng damdamin. Hindi sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na sandaling hindi mo inaasahan. Isang halimbawa sa totoong buhay. Hindi mo naman agad nagugustuhan ang isang tao sa unang tingin. Madalas nagsisimula ito sa simpleng presensya. Yung lagi siyang nandoon kapag kailangan mo kahit hindi mo sinasabi. At iyon ang nangyayari kay Marites. Hindi niya hinahanap si Jomar, pero sa tuwing naroon ito, mas gumagaan ang bigat ng araw niya. Isang gabi, nag-brown out. Nasa loob sila ng tindahan, tanging liwanag ng maliit na flashlight ang tumatama sa paligid. Habang tinitingnan ni Jomar ang fuse box, nadaanan niya ang sahig na may nakalawit na karton. Nadulas si Marites Nebahaya at mabilis siyang nasalo ni Jomar sa braso. Hindi sila kumibo. Pinaligiran sila ng dilim at tanging tunog ng ulan ang maririnig sa labas. Ate, okay ka lang? Mababa. Halos pabulong ang tanong ni Jomar. Sagot ni Marites. Pero alam niyang hindi iyon buong totoo at doon niya naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na may nag-aalala, may nakahawak, may nagmamalasakit. At dito niya nakuha ang aral na hindi niya inaasahan. Kapag ang isang pusong matagal lang nag-iisa ay nakaramdam ng kahit kaunting init, madaling kumapit kahit hindi dapat. Alam niya na mali kung hahayaang lumalim pa ito. Alam niya na may hangganan sila. Pero alam rin niya na hindi niya maitanggi. May kumislot sa puso niya, isang damdaming hindi niya alam kung paano pipigilan at kung paano hahantong ang tensyon na ito. Sa gabing hindi nila makakalimutan, iyon ang susunod na bahagi ng kwento. Kinabukasan pagkatapos ng gabing iyon, tila walang nagbago sa paligid. Pero biglang bumigat ang loob ni Marites. Sa unang pagbukas pa lang niya ng tindahan, ang mga bote ng soft drinks ay naroon pa rin, ang amoy ng kahon, ang kalat ng kahapon, pero ang pakiramdam, ibang-iba. Hindi niya kayang tingnan ang sarili sa salamin, parang may bahagi ng pagkatao niya na natanggal at may bahagi ring nagising na hindi niya alam kung dapat bang manatiling gising. Maaga pa lang, pumasok na si Jomar. Tahimik. Hindi katulad ng dati. Hindi niya alam kung papaano uupo, kung papaano babati, kung papaano kikilos. Good morning, mahina niyang sabi. Walang halong biro, walang lambing, walang pamilyar na sigla. At si Marites, hindi niya alam kung bakit nanginginig ang kamay niya habang isinasabit ang mga tsitsirya sa itaas ng estante.
Hindi sila nagkausap tungkol sa nangyari kagabi. Walang sorry, walang huwag na nating pag-usapan, walang kahit anong pagbanggit. Pero ang katahimikan sa pagitan nila ay parang pader na hindi na nila kayang lampasan. Isang sandaling hindi na mababalik at ngayon, isang bigat na kailangan nilang pasanin. Habang inaayos ni Jomar ang kahon ng sardinas, napansin ni Marites ang pag-iwas ng tingin nito. Hindi dahil hindi niya gusto, kundi dahil natatakot itong mas lumapit pa. Sa loob ng tindahan, tanging tunog ng electric fan at kaluskos ng kahon. Ang naririnig nila, mga tunog na dati ay normal lamang, ngunit ngayon ay parang nagpapaalala ng isang bagay na hindi na dapat maulit. Isang halimbawa ng totoo sa maraming relasyon. Ang tunay na epekto ng maling sandali ay hindi sa mismong gabing naganap iyon, kundi sa umagang kasunod nito. Doon mo mararamdaman ang bigat, ang kaba, ang takot, ang mga tanong na wala namang sagot. Ate, mahinang tawag ni Jomar. Nagulat si Marites. Halos nabitawan ang hawak niyang lata ng kape. Pasensya na po kung naging mahirap ang umaga ninyo dahil sa akin. Napapikit si Marites. Hindi dahil galit siya, kundi dahil iyon ang unang pagkakataon na may nagsabing pasensya sa kanya sa loob ng napakahabang panahon. Hindi ikaw, mahina niyang sagot. Ako ito, ako ang may mali. Umiling si Jomar. Pareho tayo ate, pero hindi ko kayo pipilitin makipag-usap. Ayoko kayong masaktan. At doon lalo pang bumigat ang loob ni Marites. Hindi dahil sa binata, kundi dahil sa sarili niyang puso, na hindi niya alam kung bakit biglang naging marupok. Sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya ang isang aral. Kapag may nangyaring hindi dapat, hindi ang pagkakamali ang tunay na nagpapahirap, kundi ang takot na baka masundan pa ito. Habang papalapit ang araw ng pag-uwi ni Joel, mas lalo siyang kinakain ng pag-iwas, ng konsensya, ng takot na baka mahalata siya, o mas masakit pa, baka hindi siya mahalata ni Joel kahit kailan. At kung paano haharapin ni Marites ang pagbabalik ng isang asawang matagal nang wala, habang may lihim siyang tinatago na hindi niya alam kung paano kakalimutan. Dumating ang araw na matagal nang nakatakda, ang pag-uwi ni Joel mula Qatar. Sa bahay, maaga silang naghanda. Naglinis si Marites Nosala. Nagpalit ng kurtina at niluto ang paboritong adobo ni Joel. Gusto niyang maging masaya ang araw na iyon. Pero sa ilalim ng bawat kilos niya, may kaba na parang kumakapit sa lalamunan niya. Hindi dahil hindi niya mahal ang asawa niya, kundi dahil may bigat siyang hindi niya alam kung paano itatago. Pagsapit ng hapon, dumating si Joel sakay ng tricycle. Pagbukas ng pinto, agad itong ngumiti. Hon, namiskita, ni Jakap sija ni Joel, ni buong lakas. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Marites ang pintig ng puso niya na hindi bumilis. At doon niya naramdaman ang kirot. Dati, ang yakap na iyon ang pinakakailangan niya. Ngayon, hindi na ganoon ang higpit ng sagot ng puso niya. Kamusta ka na dito? Mahirap ba? May tumulong ba sa'yo? Tanong ni Joel habang kumakain sila. Si Jomar, mahinang sagot niya. Tumutulong minsan sa tindahan. Ngumiti si Joel. Hindi nagduda. Parang isa lamang itong simpleng detalye sa buhay ni Marites. Walang bahid ng selos, walang tanong, walang pahalala. At doon siya muling kinabahan. Dahil sa isip niya, sumagi ang tanong na hindi niya inaasahan. Kung gaano kadali niyang tanggapin na may ibang lalaking nandito, ibig bang sabihin noon, matagal na ba siyang wala sa buhay ko? Habang kumakain sila,
Napansin ni Marites na may mga bagay sa asawa niyang hindi na niya kilala. Ang bagong paraan ng pagsubo, ang pagyuko ng balikat kapag pagod, ang paraan ng pagtitig nito sa pagkain bago kumain. Marahil dahil ilang taon na rin silang hindi sabay kumakain. Marahil dahil mas matagal na silang nag-uusap bilang mag-asawang naka-online kaysa mag-asawang magkatabi. At habang tinitingnan niya si Joel, biglang pumasok sa isip niya ang tanong ni Jomar. Masaya pa ba kayo? Hindi dapat iyon ang tanong sa kailaliman ng isipan niya habang katabi ang asawa. Pero naroon, hindi umaalis, hindi humihina. Pagkatapos kumain, umupo sila sa sala. Tahimik, hindi awkward, pero hindi rin mainit. Para bang magkakilala, pero hindi magkarugtong. Si Joel ang unang bumasag ng katahimikan. Hon, pasensya ka na kung lagi na lang akong wala. Kailangan ko lang talagang kumayon. Pero pagod na rin ako. Gusto ko balang araw, makapagpahinga na tayo. Sabay. At doon napapikit si Marites. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil iyon ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Bago pa man dumating si Jomar sa buhay niya. Ngunit ngayon, dumating ang mga salitang iyon sa oras na masakit na. Hindi dahil mali ang sinabi ni Joel, kundi dahil huli na ang pagdating nito sa puso niyang napagod. Habang nagpapahinga sila, napatingin si Marites sa tindahan sa labas ng pinto. Doon, sa mismong lugar na iyon, nangyari ang gabing binabago siya ngayon. At sa unang pagkakataon, inamin niya sa sarili, hindi ko alam kung paano haharapin ng bukas. Dahil ang taong dapat kong umuwi ay may bitbit na alaala ng gabing hindi niya alam. At dito pumasok ang aral na hindi niya maikakaila. Ang totoong pagsubok sa isang relasyon ay hindi lang ang layo ng pagitan, kundi ang katahimikan na unti-unting pumapatay sa koneksyon. Habang lumalalim ang gabi, naalala niya ang mga mata ni Jomar nung huli silang nagkita. Ang lungkot, ang pagbitaw, ang pag-unawa, at doon niya naunawaan na hindi niya pwedeng pagsamahin ang dalawang mundong magkaiba at kinailangan niyang pumili kung paano niya haharapin ang huling pagsubok. Iyon ang magiging daan papunta sa pagtatapos ng kwento. Lumipas ang ilang linggo mula nang umuwi si Joel. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay sa bahay. Maagang gising, pagsasara ng tindahan tuwing gabi, pagluluto ng hapunan, at pag-upo nila sa sala habang nanonood ng TV. Pero sa loob ni Marites, hindi pa rin bumabalik ang sigla ng puso niya. Tuwing tumatawag ang anak nila mula Maynila, nakikita niya kung gaano kasaya si Joel na buo sila ulit bilang pamilya. At doon lalong sumisikip ang dibdib niya. Hindi dahil sa galit o pangungulila, kundi dahil sa bigat ng lihim na siya lang ang may alam. May mga gabi na habang natutulog ang asawa niya, nakaupo siya sa bangkong kahoy sa loob ng tindahan, tahimik na pinagmamasdan ang mga bote ng soft drinks na nakakilera sa estante. Doon nangyari ang gabi na iyon. Doon nasira ang linya na ilang taon niyang pinanghawakan at doon siya natutong kumapit sa maling sandali. Dahil sa pagod na hindi niya kayang sabihin kahit kanino. Hindi na dumalaw si Jomar. Hindi na ito nagpakita o nagparamdam. Parang hangin na dumaan, iiwan ang kaunting bakas, pero hindi mag-iiwan ng gulo. Marahil ay iyon ang paraan ng binata para hindi masira ang buhay na hindi naman kanya. Isang umaga, may nagbalita kay Marites na umalis na raw si Jomar papuntang probinsya para magtrabaho sa isang malaking bodega. Tahimik lang siyang tumango, walang luha, walang tanong, pero sa puso niya, may isang mahina at mapait na boses na bumulong.
Salamat at nagpaalam ka kahit hindi tayo nag-usap. Nang araw ding iyon, umuwi si Marites sa kwarto nilang mag-asawa, umupo sa gilid ng kama at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Joel na nakahiga at pagod sa buong araw na pag-aayos ng mga gamit. Tama na, bulong niya sa sarili. Hindi dahil galit siya sa sarili, kundi dahil alam niyang kailangan na niya itong isara. Hindi para kay Joel, hindi para kay Jomar, kundi para sa sarili niya. May aral siyang natutunan, isang aral na masakit pero totoo. Kapag masyado kang napagod at hindi ka kumibo, hahanap ang puso mo ng kahit kaunting init. At minsan, hindi mo mapipili kung kanino ito manggagaling. Pero natutunan din niyang ang pagbitaw ay hindi palaging pagtatapos. Minsan, yun ang unang hakbang, papunta sa mas mahinahong buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hinawakan niya ang kamay ni Joel habang natutulog ito. Hindi para itago ang lihim, kundi para ipaalala sa sarili niya na may tahanan siyang kailangang ayusin. Hindi sa labas, kundi sa loob ng puso niya. Pagkatapos noon, tumayo siya, lumabas ng pinto at inayos ang tindahan. Isa-isang inayos ang bote ng soft drinks, tulad ng dati. At habang nakatingin sa mga bote, doon niya tinanggap may ilang alaala na hindi dapat sabihin. Hindi para itago, kundi para hindi na masaktan ang mga taong hindi dapat masaktan. At iyon ang lihim niya. Isang lihim na hindi nagpapabigat, kundi nagsisilbing paalala. Na minsan, kahit ang pinakamabuting tao ay napapagod din. At sa huli, habang pinapatay niya ang ilaw ng tindahan, mahina niyang bumulong. Ako na ang bahala sa sarili ko. Hindi ko kailangan ng iba para punan akong muli. At doon nagtapos ang kwento ni Marites. Hindi malungkot, hindi rin masaya, kundi totoo, tulad ng maraming kwento ng mga misis sa ating bansa na natutong tumindig muli sa gitna ng katahimikan. Mga kaibigan, hindi madaling buuin ang sariling puso kapag minsan itong napagod sa tahimik na pakikipaglaban. Pero tulad ni Marites, may mga kwentong hindi kailangang kalimutan. Dahil hindi lahat ng lihim ay para sirain tayo. Minsan, ito ang naghahatid sa atin sa aral na matagal na nating kailangan. May mga taong dumarating sa buhay natin para punan ang kulang at may minggaw umalis para ipaalala na hindi sila dapat manatili roon. Sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kakayahan nating bumangon, magpatapat sa sarili at ituloy ang buhay ng may mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na pagmamahal. Hindi man perpekto ang kwento, hindi man maganda ang lahat ng naging desisyon, pero ang puso, kapag natutong tumanggap at magbago, ay nagiging mas matatag kaysa dati. Maraming salamat, kaibigan, sa pakikinig sa isa na namang kwento ng buhay at puso. Hanggang sa muli, ito ang tinig na kasama nyo sa bawat gabi, nagsasabing, sa bawat pagsubok, sa bawat lihim, sa bawat pangyayaring hindi natin inasahan, lagi tayong may pagkakataong bumalik sa tamang daan. Magandang gabi po, hanggang sa susunod na kwento.